Ayan mga kayan, alam nyo ba na dito sa Spain, pwede ka mag-apply ng citizenship or Spanish passport or nationality na hindi dumadaan sa pagiging PR or long-term residence or tinatawag nilang larga durasyon. So dito, pag once na mag-apply kayo ng residence permit, ang ibibigay sa inyo is 1-year temporary residence permit. So pag once na natapos nyo ang 1-year residence permit na ito, kailangan nyo mag-renew ulit ng inyong residence. So ang ibibigay sa inyo ay 4 years na residence permit dito sa Spain. So hindi pa yan larga durasyon, hindi pa yan citizenship dito. Ito ay temporary residence permit. So ngayon po i-explain ko. Kasi kung halimbawa, meron kayong temporary residence permit na 1 year at nag-renew kayo at meron na kayong 4 years na residence permit, pag once na matapos nyo itong 4 years na residence permit nyo, yung nirenew nyo, pwede na kayong mag-apply ng larga durasyon o yung PR nyo dito sa Spain. So, paano ko masasabi na kahit hindi kayo dumaan ng pagiging larga durasyon o PR nyo dito, ay pwede kayong mag-process ng nationality nyo o citizenship nyo dito? Ngayon, balik tayo dito sa temporary residence permit o sa pag-renew nyo ng residence permit nyo. So, ito, 1 year, and then dito, 4 years. So, ngayon, saan papasok ang pag-a-apply natin ng nationality or citizenship? Okay, so ito, tapos mo na itong 1 year kasi nag-renew ka na. Ngayon, sa pag-renew mo, natapos mo na din ng another 1 year. So, 1 year, 2 years na. So, dito ka na pwedeng mag-apply ng iyong citizenship or nationality. So, kailangan mo lang naka 2 years ka dito sa Spain, legally, at maipasa mo ang dalawang exam, ang CCSA at saka ang DILE. Ano po yung CCSA at DILE? Ito ay about sa government nila dito or about sa mga history nila dito sa Spain. So, kailangan pag-aralan natin yan. And of course, higit sa lahat, dapat alam natin yung language nila kasi may oral exam po, may written exam. Pag nakapasa na po kayo sa exam, pwede na po kayong mag-start, mag-process ng inyong citizenship. Oh, nakikita nyo ba? Na dito sa 2 years, pwede kayong mag-process ng inyong citizenship na kahit hindi kayo makaabot sa PR nila or larga durasyon. So, mas mabilis ito, di ba? Mas maganda pati ito. Yung citizenship ay mas maganda po at napaka-strong po ng kanilang Spanish passport. Yan ang kagandahan dito sa Spain. Kasi nga, na-colonize tayo before. So, yan po ang benepisyo na nakuha natin. So, 2 years lang na legally ka dito, pwede ka nang mag-apply ng citizenship dito. Unlike pag hindi tayo kabahagi o hindi tayo part dun sa law nila, 10 years po ang kailangan natin hintayin para mag-process ng citizenship or mag-apply ng citizenship. So, di ba, maganda na na-colonize tayo, naging parte tayo ng kanilang history. So, yan.